Maganda rin yung ano, para sa akin, yung babae na, kumbaga, kung magpapamilya kayo, alam mo na, kahit wala ka doon, Yun. kaya niya rin yung Bakit pamilya. mo isipin wala ka doon? Hindi ka naman lagi lagi ka nakadikit sa asawa mo. Asawa mo yun eh. Hindi ganun palagi. Bro, halimbawa, mangingibang bansa ka. Di ba? Kung hindi mo siya isasama? Trabaho. May trabaho ka sa barko. Kasama mo seaman ka. Hindi ka naman seaman. Pero nag-uusapan na yung personal red. See you next episode. Two Boats Party. Ano po? Episode, ano na tayo? Episode 4. Dahil, sorry, anong topic natin? Well, siyempre, nandito pa rin tayo sa Heartman. Ano yung topic natin last week? Last week na topic natin is all about relationship. Usapang X. Usapang ex. O, dahil dyan sa relationship na yan, siyempre, hindi mawawala. Teka, cheers. Sandali. Yun nga pala. Two Two watts watts pare. pare. Hindi pwedeng walang Two watts tayo, two watts tayo. Siyempre, hindi mawawala yung pagpipili ka ng partner. Ano yun? Siyempre, usapang, kahit nakakainis man, red flag. Ano yung mga criteria? Red flag. Nagsiset ka. Kahit ano na yan eh. Kumaga, kung ano yung ayaw mo. Ano ba red flag para sa'yo? Dahil sinimula mo ito. Hindi. Ikaw nakaisip niya. Ang hirap pag sa... Ba't lumuluno ka? Ang hirap pag sa'yo nagsisimula eh. Hindi, syempre. Pag nagkaroon ka ng relationship, ano ba yung... First, ang number one na hinaano ko muna is ano yung mga unconditional. Unconditional. Kung ba? Kasi ako, pag hinahanap ako, unconditional ko palagi kailangan marunong kumantay. Okay. Yun yung muna yan ako. Unconditional, you mean Paano? yung unnegotiable. Negotiable pala. Unconditional. Sorry! Negotiable. Sorry na, sorry. So yung kailangan magaling kumanta, paano yan kunyari? Yung mga hindi ko nagtatanong, ano ba? Napakagaling Huwag nyo na itanong. Napakagaling mo nito kumanta. Pikit lang kayo. Pag kumanta yan, pumikit ka na. Mali yung pagkakasabi. Parang mga hindi po nakakaalam, no? Kung hindi po na itatanong. Nag-ahalo-halo na sinasabi ko dyan. Malok may harap. Chef, Pangalawa, nagsimula ako kami ng 2 bots. Yung unang bote po na inom na namin bago namin simula yung recording na to. Kaya ito, pangalawa na kaya ito. Medyo... Pangalawang case. Lagi po pinapala ko kanya pag dumadyang yan sa mga live. Example ka naman, bago tayo tumuloy, para alam lang ng mga viewers. Ano tulay Yung talent mo. Ano? Ano nga ba favorite natin, no? Pag pinupush ka namin sa harap? Yung ano yan, yung Tagalog na ako'y sa ilay sa akin. Hindi, yung ano, Tsaka isa pa na John Legend. Yung ordinary people. Yun, si. Kaboses nito si Yung Jano ano, eh. Jano del Prado. Janus. Janus. Janus ba yun? Okay, sounds like that. Hindi, yun. Mabalik tayo sa red flag. Kasi yung mga sample-sample tayo. Tsaka na natin gawin yung mga sample-sample niya. Malapit yan. Abangan yan. Eventually, Magsasession kami, magigitara ako, Ako sasayaw. Hindi, mag-ano ka yung marakas. Sige, marakas. O kaya tambourine. tambourine yun. Saxophone, nagagano ka rin. Ayaw. Tapos kasama ni daddy ko yung anak niya. Pero, I'm actually from musical family. Ako lang ang hindi musical. Ito naman, naiyak ano ko. ka ba? Napaka-humble po niyan. Ano ba yan? Tag dito. Dancing and acting po Nung una kang tumira ng trombone, pinabilib mo kaya. Tumira. Pero may bugle ko. Parang iman. Okay, okay. Yeah. Naligaw tayo. Yun tayo eh. Red flags. Sino sa inyo? Ano bang usually kasi hindi naman nakikita natin kagad yung red flag sa simula. Tsaka red flag, tingin ko depende sa tao yun eh. Kung ano yung red flag para sa iyo. Kasi Pwedeng tolerable sa'yo, sa iba hindi. Diba? siguro kailangan mag-compromise. Pero kasi normally, kung nag-i-start yung relationship, laging best foot forward eh, di ba? Ano naman tayo eh. Hindi muna tayo nagpapakita ng mga kaputikan eh. Di ba? Sa start. Kaputikan talaga. Pero, sige, kanya-kanyang red flag. So, yeah, ito bigyan niyo. Well,
Sa ano kasi ngayon, dati, ang dami kong red flag. Yung pag sobrang arte. Pero, ang hirap kasi nung, depende sa tao yung sobrang arte sa kanya, pero sa iba hindi. Oo. Tapos pag hindi bagay, di ba? Yun, yung Okay, ngayon, Alin kakapis. ang di bago? Hindi naman, maatag. Kasi hindi naman bagay mag-ina. Pwede ba? Tama. yung Yung, in the first place, gusto mo na ng tapos puta, discover mo. Basta arte. Bukang yun na ito. Red flag ka agad. Hype. hindi, yung isa sa pinaka-red flag din sa akin, yung palaging gusto niya, siya yung center of topic. Yung may kwento ka, hindi pwedeng wala siyang ipapasok tungkol sa kanya. Tapos, palagi ibibida yung sarili niya. Tapos, Jollibee. Me and myself. na parang, Bida lang sa'yo. hindi na pala dapat itali eh. Sa sarili mo lang, mahal na mahal mo na yung sarili mo. Diba? Yun ang kaya magmamahal ko. Hindi mo na kailangan ng mga ano, diba? Parang gano'n lang. Isa sa mga ano ko, na kinaiinisan ko talaga. Mamugulong ko, bida lang sa'yo. Ikaw bro, anong red flag mo? Iyan ako na muna sa'yo kasi si Daddy Gods, medyo mahaba baka hindi niya na maalala yung red flag. Depende. Pag sa akin maganda, walang red flag. Dahil, Hindi natuturo kasi ang ganda eh. Di ba? sa akin, siguro pag nakikita ko ng parang umiikot sa akin yung mundo. Kasi gusto ko rin na parang Kumikilo siya. may sarili kaming, kumbaga, okay kami pag kami. Pero meron din kami mga individual na buhay. Yun. Diba? Kasi pag parang sa'yo na lang nakaka-focus, Nakadepende masyado. ayun, medyo, Hindi ba yung reflection ng ayaw mo lang ng responsibility naman? hindi, Wala na commitment. hindi naman. Kasi, syempre, Pero sa nakikita ko ano yun eh, yung, kasi iba yung culture ng Filipino eh. Modern, sabihin natin yung, modern term ba yung gano'n? Yung ano? gusto mo rin na may mga nagagawa siya ng sarili. Oo. Diba? Kasi iba na yung panahon ngayon rather than before, na parang dati kasi malaki yung madali eh. Hindi, pag mahal mo kasi, you do it together. Isa Hindi ba? lahat ng bagay. You do, Hindi lahat ng bagay. May mga bagay ka na kailangan mo rin gawin. pero pag mahal na mahal mo talaga na yan. Ito siguro hindi pala kayo nakakahanap ng katapat. Pero pag nahanap mo talaga yun, hindi mo na yung masasabi. Gusto mo lahat, every step of the way, gagawin nyo together. Pero hindi mga, syempre, magtitrip din yan ng kasama sa tropa, paminsan every once in a while. But at the end of the day, babalik yan dun sa POV na you do things together. Mahirap. Hindi. Again, may darating dyan. Iba-iba naman yung ano niyan. Kumbaga, may times na yun yung Oh, part right. na, Tsaka red flag yan. yun nga, yung mapofall in love ka dyan sa Mag-isip kayo na red flag nyo. yun sa kanya, yun yung red flag niya eh, na hindi siya madaling ma-fall pag gano'n yung nakita niya na agad. Hindi naman sa takot siya sa responsibilities or Maayaw siya pag ano, maayaw. ayaw niya lang nung masyadong nakasandal sa kanya. Na parang wala nang masyadong... Hindi. I mean, maganda rin yung para sa akin, yung babae na, kumbaga, kung magpapamilya kayo, alam mo na, kahit wala ka doon, Yun. kaya niya rin yung Bakit pamilya. mo isipin wala ka doon? Hindi ka naman lagi lagi ka nakadikit sa asawa. Asawa mo yun eh. Hindi ganun palagi. Bro, halimbawa, mangingibang bansa ka. Diba? Kung hindi mo siya isasama? Trabaho. Pero may trabaho ka sa barko. Kasama mo seaman ka. Hindi ka naman seaman. Pero nag-uusapan na yung personal red. See you next episode. Nahirapan doon yung pwede. Kayo na kala ka. Ayoko na. Red flag yun. Robots pare. Yan, 2 bars. Okay, ikaw naman, Digons. Pasok ka ng okay, ikaw. Parehas kami. Parehas naman tayo halos eh. Oh, Ang sa akin, wala rin akong red flag ano. na pag maganda. Siyempre, like, ako may red Plus, flag. Hindi kasi siya. Pero ayun din, may red flag pala ako. Siya kasi kahit red flag, sige dali.
Hindi, isang ways. Totoo kasi parang, nakakaroon tayo yun, may adjustment. Ayun mo sa akin, personal ko nun. Like, halimbawa, minsan lang pag in the long run, ang hindi ko kaya yung parang sobrang kausap, parang walang Mahirap pumick up, parang gano'n. Medyo no ka, di ba? Tsaka like, halimbawa, capital lang ng Philippines, hindi pa alam. Yung mga gano'n. Ay, hindi. Dapat yung turuan mo. Marikina yan, di ba? Oo, Wala, dapat yung turuan mo. Tinuturo mo naman. Pero pag yung sabi Gusto ko lang kumontra. Bakit? sabi ko nga kanina, yung indalo, yun nga, ang red flag naman is, kung ano perception mo sa sarili, normally. Kaya ka tayo nagkaka-red flag, di ba? Kasi meron tayong sariling standard sa sarili natin. Yeah. Hindi ako nagpapakaseryoso rito. Sinasabi ko lang yung, point of view. Hmm. Kaya naging red flag yan. Kasi hindi yan nagko-conform dun sa standards mo na sinet for yourself. Halimbawa, tropa ka, di ba? Gusto mo nang parang may potential to na maging tropa material for you, di ba? Pero syempre, somewhere along the way, pag nag-iinom mo, susubukan mo yan, di ba? Parang tatawin mo, plus one, kasi hindi pa alam. Di ba? Parang, hindi pa natin tropa material, di ba? Parang, magiging red flag yun sa'yo. Kasi hindi siya nagko-conform dun sa standard of intelligence mo, standard of pati nito, putang yan, di ba? Pero minsan, magko-compromise ka, di ba? Kahit minsan parang, batoy sa mga get up, parang not too hot enough to be a friend, parang can sit with me, ganyan, parang sasabihin mo. Pero sometimes, yun lang naman yung flow niya. And naman, sa ibang aspeto naman ng pamumuhay, like, ang ganda ng output niya with regards to financing, yung mga business, tapos ang ganda yung mga ideas niya, fresh. Pero dun siya magaling, meron siyang forte na sa tingin mo significant, parang natatalon yung advantages, yung disadvantages. Although may red flag na like yun nga, medyo bong flag sa current events, ganyan, yung hindi marunong magpakatao sometimes. Pero, i-accept mo pa rin kasi parang, parang pwedeng i-mitigate. May pag-asa na like yung pag-uusapan nyo, pagpapulungan nyo, you can work something out para to fix it and then everybody happy, di ba? Then, Minsan siguro doon pumapasok yung pag click kayo. Oo. Regardless of ang kung sarap, may ang red sarap flag o ng ano. ang sarap. Diba? Kasi minsan magulo rin ang utak natin bilang tao. Hindi yun dahil red flag si ganito, red flag ako, red flag yung ganyan. Minsan, ito yung ayaw mo. Pero eventually, hahanap-hanapin mo rin naman. Minsan meron kang fault finder move ka, di ba? Na parang wala namang ginagawa masama sa yung tao, pero hinahanap ko pa rin, di ba? Tapos Mamimiss mo rin. tinatakbo sa red flag, di ba? Kasi parang tanga rin tayo on our own. Diba? Actually, kaya nga yung mga napapanood ko sa YouTube ng mga komedyante, ang palagi nila, ano yung mga tanong, at tinatanong lang talaga nila, bakit, ano yung mga red flag na nakita nyo na tingin nyo, hindi na, kahit, babaliwalain mo na yung tao. Yung iba parang, Pag nakita mo yung red flag, ayaw mo na. Ganun. yung 30 anyos na nagpapaalam pa sa nanay, yung mga ganon. Di ba? Yung tumawag ako sa kanila at ganito. Siguro mahirap yung stage na parang kakikilala mo lang, wala makikita mo na may senyales, di ba? Kailangan sa mga, may ilang labas na kayo di ba? Pero, Tsaka mo lang makikita ang yun. sa akin siguro, pagkaganon na. Kaya lang, sabi mo nga, best foot forward palagi. Hindi, mahirap makita yung Pero senyales. ganito instinctively. Kasi sabi nga, yung gut mo, hindi yan nagkakamali palagi. So yung gut feel, alam mo yun, na yung pag nakita mo na parang nag-repel yung magnetic field around you too. Parang, siguro ang sa akin, it's safe na parang ituloy din. Although, syempre, itatry mo, di ba? Pag medyo may nakita kang trait na mas malapit na matatalo yung nakita mong initial red flag. Di ba? Kasi ang sa akin pag halimbawa nakita mo, huwag ka nang pa-fall or huwag ka na rin mag-fall. Kasi, alam mo, nakita mo na red flag, medyo gumanon yung puso mo nagreklamo nung first salvo ng meeting nyo Diba? At first glance, parang nakita mo na type ko to pero bigla kang parang napaganon. Alam mo yun? That's gut feeling. And sabi nga, yung gut feeling daw, bira daw yung magkakamali. Sabi. So, just pwede siyang i-trust.
to be safe. Siguro, Parang, that's for both of you na rin eh. Di ba? siguro kung iibahin natin yung red flag, gawin natin positive naman na may positive results. Yung tingin mo na pang jowa, pang tropa, yung pag yung ano, para yung may red flag to na ito, pang tropa na lang. Jowa-jowain. Automatic. Medyo wala, may tropa. Walang red flag, red flag. Matik. Jowain. Matik. Hindi, yun lang yun ako kasi, yun nga, katulad din yung sinabi mo, brother, yung red flag, mahirap nga yan kasi sa Filipinos kasi, palaging yun nga, best foot forward tayo. Kasi, hindi tayo yung tipo ng tao na parang, yung first meet nyo Ilalabas mo. Kumbaga kahit yung panahon nag-iiba na, humuhugot ka pa rin doon sa nakasanayan ng traditional na Pinoy. That's a cultural thing. Itong isang topic na parang since medyo ma-off yung red flag topic natin kasi we have different points of views. Yun lang ang pinaka-explanation That's what talaga. people are. Yun talaga yung usapang tayo. Galing nyo dyan, nagdadrive siya nung topic. Sanay sa red flag to. Wala na. Impressed. I mean, Ang galing niya eh. Talagang hindi siya nawawala sa busy. brush niya sa Mariling ka ito mukha eh. outside, ako lang po. Sige. So, wrap things up. Paano mo i-address nga yung red flag na sinasabi mo? Well, number one, kasi pag sinabing red flag, yan yung mga big no-no. Kasi iba, pag nakakita na, ayoko na. Hindi kasi Tapos na. kung nagsisimula pa lang kasi, madali kasi yun eh. masyadong savage. Madali kasi yun eh. Yung hindi pa kayo, wala pa. Parang masyadong savage yung decision making na base mo sa red flag. Ano yan? Okay. Ikaw, bro, yung sa'yo. Pero it's not a bad idea. It's Well, para sa akin, ang hirap kasi nasasabi mo ayoko na. Naglalaban yun eh, yung emosyon mo na mahal ko to. So parang minsan you'll take the good with the bad. Compromise. So, pag kinayang ma-address, i-address mo, pag-uusapan niyo. Kaya lang, hindi kasi yan pwedeng parang pupunahin mo na, hoy, hindi ko gusto yung ginagawa mo. Parang, I think hindi yan effective. Hindi naman mag-selos siya kung hindi ka talaga mahal na mahal, di ba? Ibig sabihin ng selos, may pakialam, di ba? Pero, huwag naman sobra. Ayan, usapang selos. Ano para sa inyo yung sobra? And kung wala naman talagang pagseselosan, do you think na dapat i-continue pa rin Ay, yan? hindi. Ikaw, ano sa'yo? Ikaw ba? Sa akin kasi kung selos, kung nagseselos sa bakit? Ano yung reason? Nagmahal ka ng gwapo, isa yun. Tama. Diba? Nagmahal ka ng gwapo, Magpasensya ka. pasensya ka, selos ka eh. Mag-adjust ka, di ba? Eh kung wala ka naman pagseselosan, bakit ka Number one, yung para sa akin kasi, yung talagang nagsiselos ng Alam mo na yung kalakit Dapat- na hirap dapat pag yung nagmahal selos. ka ng gwapo. Dapat yung selos, founded on truth, di ba? Yun nga yung isa pang doon eh. Kung sa inyo ba, hindi na gano'n, na hindi na siya founded on truth, ano nang gagawin nyo? Ano nang... Siguro pag kami, parang okay lang. Ang mahirap kasi pag may nadadamay na ng ibang tao. Usually, mga selosang girlfriend, kunyari, dati gusto pa man mag-post sa wall mo sa Facebook. Yan yung madadaling huntutan eh. Tas, kumbaga, nag-post doon, or nag-post ka, tapos magko-comment yung babae. Magko-comment nga yung girlfriend mo. Magagalit doon sa post na yun kasi nag-comment yung sa babae. Pag mga gano'n, na wala naman tayo na. Yun, medyo off yun kasi... Red flag na matindi yun. Hindi, kasi kung may nadadamay na ibang tao, di ba? Tapos, especially pag walang ginagawa. Ibang usapan yun. Kunyari, walang malis naman talaga. Wala naman dahilan para maging
magkaroon kayo ng something ng babae na nag-post dun sa ano. Eh, Ayun, pag lahat na ng babae, pinagseselosan yun. Off yun. ikaw, Digos, yung ano ba siya? Siya yung Selosa. red flag ni Ana. Big red flag ba ito natin? Actually, silosa yung asawa ko, pero nasa lugar. Yung, yun yung parang ito-term ko na silosa na nasa lugar. Hindi siya yung pal na, alam mo, like sa social media, ganyan. Ah, Di ba, nag-vlog din ako. Yun yung common eh. No? Yung iba, pag nagsiselos, ipopost pa kagad sa ano, oh, ikaw. Tapos itatag pa yung ano eh. Merong nag-ano sa akin na good one love, I love you, mga ganyan. Mahag, mga ganyan. Eh wala din mo siya, nakikita niya. Nagko-comment. Di ba, makikita mo kagad yan eh, di ba? Kasi maano yung tao, this person commented on sa Lazarus, ganyan, di ba? Makikita niya kagad, hindi siya yung gano'n. And siguro kami rin, in the same way kasi na parang ako din naman gano'n eh. Na parang, hindi naman sa unaffected ako masyado, pero like, ilagay natin sa lugar, di ba? Pag wala namang dapat ibagselos, wala namang ginagawa, masama yung partner mo. Or ikaw, alam mo sa sarili mo na when you ask your heart of hearts, magiging mo ba akong pangit? And if the answer is no, di ba? Parang, inaarte mo, di ba? Hindi dapat. Dapat nilalagay sa lugar ang lahat ng mga bagay. Sa akin kasi yung sa mga selos-selos, it's a matter of yung insecurities. Isa yun yung isang factor yun eh. Kasi kung kung wala naman talagang kung wala talagang basihan or kung may basis man siya yung tao na yon, pero yung basis niya ay from the other relationship na nakuha niya or pinagdaanan niya, nadala niya dun sa parang hindi na tama yun na gamitin pa yun sa kasi parang ang naging Pero di ba, ito ewan ko magkano din kayo. At some point, yung minsan napagseselosa ka, nakakilig din eh. At some point. Oo. Kasi ganito yun eh. Kung nagsasayro, syempre alam mong mahal ka. Yes. Ang problema, kung Also, lahat ng kilos mo, kunyari, maliligo ka lang, saan ka pupunta? Nagikitain niya. Syempre parang pag-inom eh, drink mo direct. Yun nga, parang nakakatuwa na parang nakaka-fall in love lalo doon ng tao. Pero kung ang basihan mo off the charts na wala na talaga, dahil lang natakot ka kasi merong mga ginawa yung mga ex mo na ganun sa'yo, tapos tingin mo gagawin pa rin sa'yo na lang. Dapat we should know kung overacting ka rin. Yung overacting ka na something. Yung comparison talaga yung pumapatay talaga sa relationship. Yun yung number one na. Yung pagka nagko-compare ka, hilig mo mag-compare. medyo ayawasan mo rin magkwento ng ex sa present. Hindi dapat Kasi sa yan din yung nagbibigay ng kapraningan dun sa regardless kung babae o lalaki yung partner. off topic yan. Dapat pag kayo No, kayo lang. yan ang priority mo. Kayo dapat Kung sino yung present. Correct. Ako may pagkakamali rin ako dati. Hindi dahil gusto kong pagsilosin. Kasi dati ang ideya ko na pag nagkikwentuhan kayo, mature kayo dun sa ganung usapan na napag-uusapan yung Kakawalan nyo lang. Pero hindi pala. Minsan pag mag-isa na yung isa, trigger siya. oo, na hindi mo alam. Kasi minsan babae parang nilalagay sa patibong. Hindi kwento ka, ano ka ba? Okay lang, pass na yun. Pero pag nagkwento ka, syempre gagana ka. Ayun, gumagano na pala, nagiging bangungot na pala sa kanya. Pagkakaroon nyo ng elemento pa rin. Konti. Okay. So, ang pinakamagandang sagot doon sa girlfriend mo, sa ba? Ang importante yun. Tayo yung And constant reassurance na pag halimbawa, medyo nagdanan, di ba? So yung i-reassure mo continuously, siguro mga 1 month, di ba? Yeah. And sana, magbago na siya after yung mga ganun time frame. Yun. And I think, for this month, medyo maganda na yung mahaba-haba yung na-discuss natin regarding sa relationship, friendship, Yeah. and all about heart. Wala bang kwenta. Well, ganyan tayo pag we just want most people to relate. Usapang lasing na may konting kwenta. Ganyan. Yan naman yung buhay ng buhay natin hindi man tayo, ibang istorya, ganun pa rin ganun na nangyayari. Importante, yung ibang pinagkikwentuhan natin.
nagre-resonate din sa ibang tao. And that's actually our trust to, at least, man lang, 30% of our viewers can relate dun sa mga stories namin. Sa Panglokohan concept, no? dito, sa mga pansitan na pinapatulugan And namin for sa this, personal. for this month's, topic natin, for the past 2 episodes na ginawa natin for the month of February, ang laki nung, yung na-discuss natin yung dati, tsaka yung ngayon, na regarding sa relationship, yung paano yung manligaw, parang di ba? Tapos, I'm sure, mas marami pang topic na, na hindi natin pero the flashback, I'm sure maraming makaka-relate na may mga ganun din, kuminga, yung ganito, noong 90s, ganito. Naghahabulan pa kami, ganyan. Luneta nga eh. Luneta, di ba? Yung Kaya na-imagine ko rin na ipasok mo yan, yung difference ng dati. Sa ngayon. Siguro yung mga red flag na ganyan. Oo, meron dati. Pero hindi ganun kalala. isa yun. Tingin ko kasi siguro, ngayon parang ang dami mong maririnig, ang dami mong mababasa. Pagbukas mo ng phone mo. Lalo yung emotion mo, mas lalong, wala naman tayong disiplina sa pagbukas ng phone para mag-check ng social media. Diba? Tsaka ang tingin ko, ang red flag is about perception. Parang, it's like life, it's what to make it, di ba? Towards other people. So, ano bang perception natin sa sarili natin? Mas pag tinignan natin yung tao, iba yung ginagawa niya kaysa sa perception natin ng totoong tao. Ay, flag na yun sa atin, di ba? Ganun tayo ka-selfish eh. Tsaka ako, I still believe up na na talagang yung adversity, that's what makes a person better. Yung ang dami mong kakulangan sa buhay. Paglalagpasan mo yun. Yes. Oo, yun. Like, even yung mga red flags, di ba? Pag dumaan ka sa mga adversities, hindi ka madaling mag-tag ng mga red flags. Kasi napagdaanan mo na yun eh. Parang, ito, tagpulo ba agad na red flag ko? Isang matala ko ng papatao ko nga. Ganyan, di ba? Wala naman. So, since napag-uusapan natin yan, sa next topic natin, maganda yan. Yung Gen X, Gen Z difference. Diba? That would be Masaya yan. March na episode na namin yan. And for that, binigyan lang namin kayo ng kasi parang yun yung a great topic eh. After this, na pinag-usapan yung old school, new school regarding sa heart, since it's a love month, di ba? Yun nga, Gen X, Gen Z for the month of March. Siguro, kung may mga magko-comment na parang may mga mahihalo na mga parang comment nyo lang, sayang naman eh. Eh, happy Chinese New Year sa mga viewers namin niya. We love you. Comment nyo kung ano mga red flag mo sa buhay. Happy Moon Dragon. Hindi ko makain ng tikoy. Comment nyo mga red flag mo sa buhay. Alright. And, tupos ulit tayo pare. Next episode. Sunod na buwan.